Hey guys! Welcome back to my channel. For today's video, tuturo ko sa inyo kung paano nyo ma-access or kunyari may something suspicious sa Facebook ninyo and gusto nyo i-confirm yung identity ninyo as the owner of Facebook. So, bago tayo mag-start guys, don't forget to subscribe to my channel and click nyo guys yung notification bell para updated kayo sa mga tutorial ko or vlog. So, let's start na guys! So, ituturo ko guys sa inyo yung mga types of IDs din ng ina-accept ng Facebook para ma-confirm na kayo talaga ang may-ari ng account, Facebook account, ganun. So, sinabi nga dito, if you need to confirm your name on Facebook or if you lost access to your account, you may be asked and send us. Ayan, pwede nyo siyang kontakin guys ang Facebook. Pumunta lang kayo sa help center and report nyo lang guys kung parang nararamdaman nyo na may gumagamit sa account ninyo or parang bigla kayong na-lost access sa inyong Facebook account, ganon. So, bago nyo guys i-report, kailangan nyo guys ng ID na nagpapatunay na sa inyo yung Facebook account na yun. Lalo na guys sa mga talagang nawala na agad yung Facebook nila agad or yung bigla na lang may nanghack sa kanila tapos hindi na nila ma-confirm, hindi na ma-access yung kanilang account dahil someone's na iba na yung gumagamit. So, tuturo ko yun guys sa inyo. So guys, bago natin pumunta tayo sa government IDs, explain ko muna sa inyo ang hindi dapat isend or maling pag-send ng government IDs sa Facebook para ma-confirm ang yung identity. So, bawal guys yung yung crop, ganon, or yung mga screenshots. And dapat guys, kapag magsasend kayo ng government IDs is legit na kayo yon and dapat guys full dapat kita yung full border ng ID ninyo para ma-confirm na kayo talaga yung may-ari ng Facebook account na yon para ma-access nyo na agad yung Facebook account ninyo. So yun yung bawal guys kasi pag hindi yun hindi yun nasunod ay hindi rin nila ma-access yung account ninyo, hindi rin kayo matutulungan. So yun, kaya dapat guys sumunod tayo palagi sa mga policies o requirements ng Facebook. So alam niyo naman guys, ang Facebook is malupit na yun guys kasi meta siya and mahigpit sila sa mga requirements and sa mga identity. So dito tayo sa government IDs. So one government IDs lang naman guys ang kailangan So dapat nandun ang name nyo, ang date of birth, or yung photo ninyo. Ayan, basta yan guys, yung tatlong yan ay importante. So, ang isend nyo sa kanila is yung driver license kung meron kayo, and national ID card, or pwede din siguro yung e-fill ID, explain nyo na lang na ganun ang sitwasyon dito sa Pilipinas. And basta guys, ma-confirm lang na nandun lahat ng information ninyo and may photo, may picture. Ayan, passport din. Pwede nyo din yan isend. Napapatunay na kayo yung may-ari ng Facebook and birth certificate. So, syempre naman guys, bago nyo naman isend to, syempre mag-write muna kayo ng message, mag-type kayo ng message na sa nangyari sa inyong account. Na lost access ba or bigla na lang may nag-hack, ganyan. And kung gusto nyo na confirmation talaga na kayo ang may-ari ng account is mag-send po kayo ng government IDs sa kanila. So, yan tatlong yan ay pwede. Pag non-government IDs naman, kunyari wala pa kayong ID and kunyari minor pa kayo, ayan guys ang kailangan. Dalawa dapat guys isi-send nyo sa Facebook. Kailangan nyo guys ng patunay din guys na kayo ang may-ari kahit non-government IDs pa yung gagamitin ninyo. Ayan. And dapat nandun pa din yung pangalan, yung birth certificate. Ayan guys yung kailangan student card,
library card. Ayan. Di ko alam guys yung refugee card. Parang wala pa ako narinig na ganyan dito sa Pilipinas. Ayan. Employment verification. Ayan. Wala pa kayong ID. Pwede yan guys kung employment kayo. Employee. And diploma. Diploma siguro graduate kayo or sa employment ID din yan, no? Tsaka loyalty card. So, mas madali siguro pag minor kayo, nag-aaral kayo, student card, no? Siguro mas maganda pag back to back ang ano nyo. SSN nyo sa kanila. So, wag nating ano yun, no? ID requirements for ads. Pang ano lang naman yan. Sa politics, election, tsaka social issue. So, muna tayo sa ibang article. Ayan. And, pinutin ko yan. What happens to your ID after you send it to Facebook? So, ano ba mangyayari kapag sinend nyo na, no, sa Facebook yung requirements na hinihingi nila? So, syempre, ano yun naman guys, no, nakasecure. Ayan. Maganda pa rin guys na secure pa din yung identity ninyo. So, safe kayo guys sa Facebook pagkakatiwalaan nyo sila. So, how to upload naman guys, no, sa Facebook ang yung ID. Ayan. Usahin nyo guys, no, with the camera. Ayan, or mobile device. Ayan. Close up nyo guys yung ID, no, dapat kita ang border. Kung ID man yan ng non-government IDs, back to back kung sakaling back to back ang ano ng ID ninyo. So, yun. Next naman is ayan, kapag na-reject naman, no, kapag na-reject naman yung Facebook or yung hinihingi nilang ID. So, ang problema guys kasi, no, pag hindi tayo sumusunod, talagang parang pinapabalik tayo sa simula. So, yun, na-reject dahil malabo. Dapat guys, ang pagkuha ay hindi malabo, talagang malinaw. Gumawa kayo guys, siguro ng mga lights, ganyan, or screenshots, ganyan. I mean, yung photo na may ilaw, ganun. Ayan, bawal din guys pala yung screenshot and yung mga putol-putol na ID. Ayan, maganda pa rin guys, no, clearly and visible. So, dapat nandun guys ngayon tatlong mahalaga, yung name niyo, date of birth, tsaka yung photo ninyo. Ayan, in-explain ko na din kung wala kayong government IDs, dapat may dalawa kayo guys na isisend sa kanila. Back to back din, kung sakaling back to back yung ID na yung non-government na yun. Na ID. So, yun guys. Para ma-access nyo na ang yung or ma-recover ninyo ang yung Facebook account. Kasi ang dami na guys yan. Marami ng hackers eh. So, dapat mag-ingat na tayo guys sa susunod, no? So, next natin is ayan, pumunta naman tayo sa help center. So, dito guys, no, kung meron pa kayong request sa kanila or kailangan nyo pa ng help ng Facebook, ayan, punta lang kayo sa help center. Tapos, ayan, pinutin nyo lang yung account settings kung problema kayo sa account ninyo. Ayan, login ng password. Ayan, importante yung dalawang yan, no. Ayan, privacy and security. Lalo na sa mga nahack dyan, bigla na lang nawalang Facebook. Ayan, marketplace, groups or page. So, yun guys. That's it guys. Thank you for watching guys. Bye!